Good morning, everyone. Please open your Bibles in Deuteronomy chapter 6, verse 5. Sa ating school kayo na we learn about the triune of God, no? Or the three persons of God. No? We have only one God, but they are in three different persons. When God created man, He told Moses exposed to us na nagambala Ginoo, let us make man in our own image. No? So parehas magambal kita image, no? Figure, form, and quality. So basically, ang Ginoo naton has hands, has eyes, has feet, has a heart, no? To feel. And then Ginoo naton has
uh, uh, has a command center, no? Ng Holy Spirit, no? Or ang Ginoo naton has a, dapat sa aton may soul man. And then, Ginoo naton has a flesh. The Trinity has a flesh, and that is Jesus Christ. The Trinity has a soul, no? Has a spirit. Amo nang daw command center, ginagamit as the command center. Now, here in Deuteronomy chapter 6, verse 5, please follow me with your eyes. I will read the passage. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. So, tatlo man ka aspects ng tao nga gamiton sang tao sa pagpalangga sa Ginoo. Ang iyang kalag, ang iyang pusoon, ang iyang kasintasin, kag ang iyang kusog. So, siningaga, the title of the message is Love is the Answer. Love is the answer. Let us pray. Most gracious, Loving Father God, we thank you so much sa inaga, sa aming simba, sa imo, sa aming pagpamati sa bulan ng pulong, pagkat Ginoo nga mangin at hagi sa amon understandable kaya kabay ko Ginoo nga ini mga duso sa amon sa pag-alagad din sa imo kay pagpalangga din sa imo sa pagsunod sa imo Ginoo nga mga sulod sa amin. Salamat Lord sa liwat, bulig kami. Initanangin ang po naman sa nangisa sa aming Diyos pag nanlubukas. Amen. Please be seated. When we speak of love, love is the influence of a person. Ang pagigugma, amo ni siya ang nag-influensya sa tao. Amo ganina nga may kalibutan nga saying love makes the world go round. Kaya amo ni siya ang naghimo ang decision making sa tao ginabase niya sa gugma. And when we speak of influence, influence is the pusher of a person. Tulod ba? Ang influence, ang mga siyempre, hindi lang basta tudlo. Okay, kung maghambal kita nga teach, i-expose mo lang ang knowledge, okay na. No? But when we speak of influence, you teach about knowledge and you have to push them to obey that knowledge. Ang muna maghambal kita nga influence. Now, that's why the Holy Spirit is our influence in life. He is the one who pushes us. He is the one who encourages us to go on in spite of difficulties of obeying God's word. No? The Holy Spirit also is the influence to go on in spite of the victories that we have. No? Kay sa sports, hindi ko kaysa pag nag-champion isa ka team, daw fulfilled, daw tama na ba? Naka-champion ako, ano pang imuho ko? Pero, amo na kung isa nag-untat man ng isang athlete, kaya kung isa kakatabo mo na sa Kristuhanon, ara na sa ako ng tanan-tanan nga, malagad ko sa Ginoo. Ara na sa ako ng tanan-tanan nga, mga mulot ko. But if you love God, the Holy Spirit, the love will influence that to serve God more and more. If you love God, you will pray to the Father more and more, because love is the influence of our life. Answer means that is something done in response or reaction. Answer is not only for blanks. Para subukan aton nga General Appropriations Act na ng law sa aton nga national budget. Before ko magpasa sa presidente na may mga blanco. So ginansiran ng presidente ang mga blanco. But this morning, when we speak of answer, it is our reaction towards God. It is our reaction of what to God sa iya nga binhimo sa aton. So when we speak of love is the answer, our response to God is to love God.
Love must be the answer of every person to God. Hindi lang Kristohanon, hindi lang bisan sino, ngunit tanan. Because sunshine, the sun shines for everyone. Amen? Hindi lang para sa mga Christian ang sunshine. Oxygen is not only for Christians, but it is for everyone. Beautiful landscapes that God created is not only for Christians, but that is for everyone. That's why love to God must be the answer of every person. Now, let us study first the love of God. The love of God is blind. Bulag ang pagigugma sa Ginoo. Remember that before we were born, we were already loved by God. Before we were born, the love of God is already existing. In John chapter 4, verse 19, John chapter 4, 1 John chapter 4, verse 19, the Bible says, we love Him, palangga sang tawo ang Ginoo, because He first loved us. First John chapter 4, verse 19. Bisan ano pa ang aton nga sitwasyon, bisan ano pa kita klase sa tawo, ginpalangga kita sa Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is in John chapter 3, verse 16. The question is, what is the situation of a Christian before salvation? Kamu ano ang sitwasyon before kamu ginluwas ng Ginoo? There are Christians who are murderers. May mga Kristohanon nga manugpatay. There are Christians who are rapists. Nagapang-rape, pero na-convert sila sa sunod ng Kristohan. There are Christians who were arsonists. Nagapang-sunog, kagang arson is one of the heinous crimes. Heinous crime there is sa Philippines. And one of the famous arsonists, nagpastor siya, nag-preacher, hindi man siya baptist, si Bingbong Crisologo. Umuwi na sa mortal enemies ng mga Simpson dito sa Ilocos Sur. But he became a preacher. There are Christians who are murderers, rapists, arsonists, and prostitutes. Mary Magdalene was a prostitute before she got saved. There are Christians who were gay before they got saved, lesbians before they got saved. Doon naman ko ng GMA 7, kalabanan isang ilang ang mga personals dati, mga gay kag mga lesbians ba. But because of listening to the Word of God, in 700 club, amat-amat sila nga na-convert. So nag-straight sila, magambal kita straight woman kag straight man. Kung gay ang lalaki, pag ang lalaki hindi gay, straight nga lalaki na panawag sa iya. Kung ang babae lesbian, kag ang straight nga babae, ang panawag sa straight nga babae. There are Christians who are drug addicts and pushers before. Ang isa ko ka-amigo, mas magulang sa ako 2 years, ang napatay ata sa last year lang. He is a pastor of Kingsway Baptist Church sa Iloilo City. Dito ko na bakal marijuana sa una sa iyo. Siya man na naghatag marijuana sa akong panula ko kwanta. He was a pusher and he was an addict before he got saved. There were drunkards who got saved. There were adulterers who got saved. Damo sila bana, damo sila asawa. Pero naluwa sila, nagbalik sila sa ilang original nga asawa ng bana. There were fornicators who got saved. Ano yung fornicators? They engaged in sex before they were married.
but they were changed when they got saved. And there are liars, and etc. to name a few. What is your situation before you got saved? But God loves you, and the love of God is blind. That's why He died for you. God sent His Son to pay the sins of the people. Si Jesus Christ, din padala niya sa aton yung Diyos nga amay sa langit. Nakita natin sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and He died and was buried and rose again, lived again to pay for our sins. In Romans chapter 3 verse 23 to 25, the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Verse 24, "Being justified freely by His grace, through the redemption," ginlukat kita, "that is in Christ Jesus." So very clear that Jesus Christ redeemed us from sin and from hell, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Jesus Christ has no sin, pero ginako niya ang atong nasala, so that He will be the one to be punished on the cross. Subok-subik kita to, pero sa lisang Diyos nga may sa langit, ako ang tanan nga sala sa kalibutan, butang malun sa tanan nga tao, para may kaluwasan ang mga katauhan nga ginhimo ko. We were all God's creation. So therefore, we can say that the love of God is blind. The love of God is blind. In Proverbs chapter 10 verse 12, hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. Amo nang gugma sang Ginoo, bulag kay gintabunan niya ang aton nga mga sala. God overlooked the sin of everyone because of His love to mankind. Gin-overlook niya ang mga sala. Unlike sa tao nga tama ka madumot. Tao na stereotype. Basta Ilonggo, pala sugit na. Basta Ilonggo, Ilocano na. Basta Ilocano, bagit na. Diba? Basta Tagalambunga na, first class ticket na. Pero sa Ginoo, wala na sa first class ticket. Sa Ginoo, wala na sang pikalon. Sa Ginoo, wala na sang bagit. Sa Ginoo, wala na sang mga drug users. Why? Because He overlooked the sin of mankind. In Isaiah chapter 1 verse 18, the Bible says, "Come now, and let us reason together," say the Lord, "Kadto mo diri, kan mag-inistoryahanay kita siling sang Ginoo. Siling, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be like crimson, they shall be as wool." Ang barsang din. Bisan ano kadako ang sala sa tao, luwason din sa gihapon ng Ginoo. Because the love of God is blind. Paul was a chief sinner. He was forgiven and used of God to preach the gospel to the Gentiles. Siya Apostol Pablo, chief sinner, siya isa sa rason nga ang ginapamatay mga disciples. Pinpalagas sa pagaling disciples outside of Israel, pakadto sa Syria, sa Damascus sa Syria. And then he got saved. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, the Bible says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation." Siya matutuon ini kag matutong ginambal sa Ginoo. Kag sila takos ini para sa dagon naton or embrace naton. Ang saying ini, what is the saying? That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Si Timothy naman ni nagambal. Diyan ako nga makasasala. Pero siling niya si Jesus Christ nagkadto diri sa kalibutan kag luwason ako. How be it for His mercy. Si Paul gali ang sulat siling. How be it for this cause I obtain mercy. Natingala ko sila nga ang tungod sini nagabaton ko sa kaluoy. That in me first Jesus Christ must show forth all long suffering for a pattern to them which should
hereafter believe on Him to life everlasting. So hindi kita mapuntatan sa Ginoo mo ng long suffering until we get saved. Kasi tao nag-give up sa witness. Pero ang Ginoo wala. Hindi siya mapunta basta nga makabaton sang kaluwasan ng tanan-tanan. Verse 32, Matthew chapter 12, verse 30. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. May isa lang kasala nga hindi pwede overlook sa Ginoo, kung yaw-yawan naton ang balaan na Espiritu sa Diyos. Tanan sa niya pwede. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Bisan buyayawon sa tao si Jesus, mapatawad na. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Blasphemy of the Holy Spirit cannot blind the love of God. Mugin ang tandaan ta. The love of God is blind, pero once nga yaw-yawan na to ng balaan ng Espiritu, hindi kita sa Ginoo, hindi kita mapatawag. Do not ever speak against the Holy Spirit. Amen? Now, sa nambal natin kay na, love must be the answer of every person to God. Nga ang gugma, because love will conquer all. Love will conquer all. Love, conquer means to gain mastery over a win. Or win by overcoming obstacles or opposition brought about by mental, moral, or spiritual power. Malampuasan, madaog na ito ni tanan-tanan. Ang mga obstacles o oppositions nga ginahimo sa aton nga hunahuna, ginahimo sa aton nga mga dungog o huya, kaginahimo sa mga espiritu, sang malaing espiritu diri sa kalibutan. Amo yung mga obstructions. Kaya na, before the service, I was talking to Yang. Gusto niya yung pastor. But there are obstructions. Kasi let us pray to God that God will give us wisdom, because your love to God, Yang, will conquer all those obstacles. Amen? Love will conquer every force that go between God and His children. I-conquer sa Ginoo ni, dagkon sa Ginoo ni tanan nga persa nga nagapatunga sa Ginoo kag sa iya nga kabataan. Damo taning mahimo naton para sa Ginoo. Galing kay may mga persa nga nagapugong. Do you believe that? Siling amen? Okay. Ano na yung mga persa nga nagapugong? Number one, sin. Kung damo sala isa ka tao. Hindi gina siya mag-usad, hindi gina siya mag-develop, mag-successful sa ministry. But if you love God, you will conquer sin. Weakness, kaluyahon. Istorya ko dyan kahapon. Why nalipat ko maghambal sa lingkod dyan ng 40 edad. Kung isang tag-21, so ng mga kontra ng basketball, 40 na edad ko. Kung nagasabay pa ko na sila. Sa Bible School, kontra naman per Bible student. Maestro na kami, staff kami. Pila naman edad, 30 plus na Bible students. 16 pa man sa una. Nag-uro-uro. Pero gubato kami, hindi sa ka-30 sa mo. Ba't maabot ka na panahon na magluya? Subong luya na nito. Bisa mag-bike lang luya na. Bisa manilig lang luya na. Namaginis mo nung pwede mag-pagsik, di ba? Pero kung palangga na ito ng Ginoo, tunduan kita, buligan kita sa Ginoo, magpusugan ka. Poverty, kaya mo kapugrihon. Iban ng mga kauturan, hindi makasimba, kaya wala makasahi. Iban ng kauturan, hindi makaalaga sa Ginoo, kaya mga kita pakwanta. But you know what? If you love God, God will conquer your poverty. Buligan ka sa Ginoo nga, hindi ka magdato, pero buligan ka sa Ginoo.
sa imo kinahanglanon nga kwarta sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pag-alagad sa panimalay. Siling nga sa Job, siling niya, I will return 7 times what you have lost to the Lord. Imagine 7 times. Priorities naton, amo ning nagapatunga sa aton kag sa Ginoo. Ang atong priority hindi ang Ginoo. Priority naton sa pagpangita sa kwarta. Priority naton ang atong health. Priority naton ang atong kadlok sa ginikanan. Kadlok sa bisan kay sino. No, ko sa COVID. Ang priority sa mga tao ito hindi kita gusto nga ano gani? May prisuhon ka no ganito? I-quarantine kita nyo. Kung porme gani ka mong quarantine pang priso na. Ginakuhan ko lang kamo, ginalog-logan ko lang. Ano ba ng quarantine? Kung quarantine ka, prisuhon, gigit man. Diba? Ha? So, nadlok kay COVID. Pero man yung Christian, sa atong simbahan, wala yan nadlok, wala kita napuntat. Kaya priority naton sa pagdayaw. Kaya wala tulad yung patawag ni Mayor, kambalong naman si Mayor at that time, Mayor, wala na siyang importante subong kundi magpangamuyo sa Ginoo nga kay may outbreak kita sang sakit. Mas gamanan pang Ginoo sa COVID vaccine ang mugod kung ako nalipatan ng vaccine o ganawa ng pabo sa ako. Damo yung mga tao sa tuway ng vaccine, ibuhit man sa subong. Ignorance of God, of who He is. Isa na sa nagapatunga, ang kakulangan natin sa pagkakilala sa Ginoo. Amo na ang isa na tulaan kita sa pagtuo, kaya hindi natin kilala ang Ginoo. Ha? Magsakit kadto sa kay Dr. Inocencio. Ha? Nga hindi magampos Ginoo. Amen? During this week mo, grabe ang amon nga stress mo nga semana kay si Banban dapat makabayad din sa 21,000 para maka-intern siya. Hindi kami mangawag 21,000. Sino mga muyo ka na iban? Gaan kami sa binukwarta pang bayad. Ang problema naman, paano pero kuman pang muyo ba nga gata pabor sa Ginoo? Hindi gaan sa pabor. Nga because God will help us. Kung kilala natin ng Ginoo, kabalo kita magpangayo sa iya kag magsabat siya sang aton nga mga kinahanglanon. Sa una, ang gambal sa tatay nga kung way gamot daple, kuot na kamo kay itlog din sa pugadan, damo kami manok sa unang nitid mo. Ibig ano pagkuot kung way ka katuntol sa pugaran, kung way ka kilala sa pugaran. Kilala mo pugaran? Ikaw rin, no? Kung hindi ka kilala, di mo yung gutuman ka, baby. One time, nanawag si Mambot sa Lilo ko, nanawag si Mambot. Buo ka natawag sa akin niya, buo, ay kami sultan. Kita mo, pabo na, ha? Dami yan sa antique, kami buo, ay kami sultan, pabo yung sultan. Damo kami pabo. Kaya kung nanawag maglupad, hindi namon na pagwa sa kudal, hindi namon, pero kung pabo, hindi man kalupad. Kung damo pabo, ihaw ka muna pabo. Hindi kami kabalo mag-ihaw, kasi gutumahin ka mo dahil. Kaya anong pagkaon na hindi ka mo kabalo mag-ihaw ng pabo? Diba? Amo man na, paano kita magapangayo sa Ginoo kung hindi natin kilala ang Ginoo? Paano kita magapangayo sa Ginoo kung hindi natin matutulan ang kahita, hindi ka makahita? Hindi ka kahita, hindi. Ang wallet sa Ginoo, hindi ka kita katultol, kundi paano ka magapangayo? Amen? So, mo ng mga persa na nagkapatunga. Overthinking, bisa, why kung mag-abot yung sa kabagay, nagkauna-una na kita ba? But you know what? God is powerful and our love to God will conquer all the force that go in between. Love is powerful. Nambasok lang kasulatan, balik kita sa atong text. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Love is the bond of a Christian and God. Amo nang aton nga bond ba? Amo nang aton nga kasunduan sa Ginoo.
Love will govern the father and the child relationship of a Christian and God. Ang gugma muna siya ang gobyerno sa aton nga relasyon bilang tatay kag anak. By the way, naging-primuan ko na sunog. Sunog nga, ano ka pa yung makaula? Sunog nga guma. Kasi kasigan nga ito na prepare. Love of God, love is the bond of every Christian and God. Amo ning naga-unite sa aton ang gugma. Palangga kita sa Ginoo, ginahigugma kita sa Ginoo. Kagkon yung ginahigugma nato ng Ginoo, wala sang rason nga wala sang pwersa nga makabulag sa aton. Love is the answer of every Christian to what has God did. Amo ning sabat naton, amo ning ibalik naton sa Ginoo, sa Ginoo sa aton. Anong ginimo sa Ginoo sa aton kanang-tanan? Una ginluwas sa impyerno. Imagine dako gid na nga bagay. Nga hindi na kita magpuyo sa impyerno until eternity. Amen? Kaya ginluwas kita sa Ginoo. Iya nga pagbalangga sa aton, nagluwas sa aton sa impyerno. Forgiveness of sin, naging matawad sa Ginoo nga aton nga sala. Because of His love towards us. Sanctification, ginlahi kita sa Ginoo. Sa iba sa mga makasasala. Karon ano ang ibalik nato sa Ginoo? We will answer God with love. Love is the answer. Love is the answer. Paano? First, let us possess love. Kung wala pa sa paghigugma sa imo nga tinipusoon, tun-e nga ibutang ang gugma sa imo tinipusoon. By the way, God is love. To possess love is to receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Dawata si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you will possess love. 1 Peter chapter 4 verse 8. 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sin. Again, din sulit. Nga siling niya, ang pagpalangga, siling niya, above all things, fervent charity. Hindi lang kay basta paghigugma, kundi matutuod nga paghigugma siya mangin ara sa imo kaugalingon. Kay siling niya, ining gugma magatabon sang sala sang tao. Kahapon do nagmag-aan ako nga pumatyaga. Wala ko lang nakasikat sa inyo, gina-example ko lang. May tao nga do dugay na ko na ugot siya. Wala mo ko dumot, pero di ba may mga tao nga makita mo ko bukal dugo ka na Aileen, may ara ka magaling, Aileen ko kabuot, may ara ka ng Aileen. Normal daw, tulong na. Karon, may problema, sila ulit na suga. Pag naagi niya yung gulpi na nag-plus sa ulsa, muna ko ba? Yun pa kung buwan nila. Sling, tapos yan, bumabusin ko itong panhatag ini sa amon nga ano, may panghatag sa amon nga solar light. Dalaga nito din. Ipaulang tanay sila, wala sila. Wala ko man ginapadayaw, pero amo nang dapat kung isa ang pagpalangga mo sa tao, makakuha sa sala na ginimo niya sa inyo. Kung ara ang kung may Kristo ang pagpalangga, God is love, love para sa inyo. May mga panahon nga madula na ang dumot agad aking mo sa iya. Mabalik man nagyapon ay bilib, pero may panahon gidya nga pag mo na madula ba. Mo ta mabiligan mo siya, mapakita mong gugma sa iya. Probably sa aton nga
Probably sa aton nga nagabukal aton dugo mabalik. Pero para sa iya na yang nakadawat, ano madumduman niya din niya? Luwakit mo na si pastor sa akong, pero panahon sa kinanglan, mabulit mo dito. Why? Because love covers a multitude of sins. So let us possess love. Have fervent charity. Replace hatred with love. Islantang kaugot kag kaakig sang paghigugma. Erase bitterness with love. Panason naton ang kapait, ang bitterness ba, ang dumot naton. Pagi sa paghigugma nga ara sa aton nga tagipusoon. Amo ni bisa magudlay. Swallow pride with love. Isa pa merindahan. Kagi ka mo na nga nag-offer ng merinda, tinapay. Counter tinapay ngayon. Nabaw salamat din. Napampabara mo lang niyo, wala may pantula. Di ba mo na? So ang pantula, amo na siyang bugma na ito. Gaan na ito sa isa ka bagay, pero kung wala gugma, hindi ka po nagsulod sa yatsan. Amen? Hindi ka po hindi niya na ma-appreciate bagay doon nag-hatag lang pasusunod. Hindi yun na pag-imuha sa ito. Tayo ka mga bagay mo niyo. Lord, tayo po, sabi ni Pastor, kada linggo, sige lang, tayo po, offering. Remember that God loves a cheerful giver. Amen? So kung nagabuli kita, kung may kaagig, dito ko ang taning kaagig ta. Pagtapos na bulig, balik ka lang naman. Okay, nyo, ang mga nabinado, hindi na, I am a realistic person. Ikabuti na sa aton. Ang mga nambalilab lang ang blood is thicker than water. Ang magulutod, ganyan. Mas palangga atong isa aton nga amigo sa aton mautod, pero maabot ang panahon unungan bigin sa imutod bayaan sa imong amigo nga kay ang dugo niyo hindi parehas. A person cannot answer or reply love without possessing love. Paano ba karon magkasabat sa pagigugma kung wala ka sa pagigugma sa iyong Panginoon? Ang pagigugma is just like money in your pocket. Sakay ka dala sa van, wala ka kwarta. Pwede ka pagpapanaugon sa dispatcher. Di ba? So, ang bugma mo na siya. Do kwarta na. Nga kung kinanglan mo, puutol mo siya. Dapat may ara kaging permi. Sa pagigugma o pagpalangga. Para kung may tao ka kinanglan sa pagigugma ka o palangga, ara. May hatag ka. Pero kung wala, kasi doon ka, atigan mo pa ng tao. Amen? Nagapakalimos ang tao, kaya wala naging kwarta, wala naging pakalbugas. Ang balon pa. Kada ko sa lawas mo, ay pindikin mo ka balon mo ita, kwartao. Diba, mga ikalabanan. Nga ako wala sa gugma. Pero kung may gugma na kasi subong na yung sinuro na wala ang kwarta, kasi naging ako lawas yan. Kung wala sa kwarta, huligan ko. Amen? So you cannot give love unless you possess love. Second, prioritize love. Prioritize love. Maghambal nga prioritize. Unahon ginaton pero niyang gugma. The love of God is the main reason of the Christian to achieve a goal. May damo kita mga handom sa atong kinabuhi. Gusto natin mag-soul winner. Gusto natin magkanta sa choir. Gusto natin nga maghatag sa atong offering. Pero kung lain ang aton nga rason, maliban sa pagpalangga sa Ginoo, wala sa pulos ng ginahatag. Amen? Love is the reason. Ang mga magbuli kita, why kita nagabulig o naghatag? Kay kinanglan sa tao ang bulig, kinanglan yung hatag, kinanglan yung kwarta. Nagabulig kita kay palangga naton ang Ginoo. Kay ginpalangga kita Ginoo ang Ginoo. Amen? We do anything to our neighbors because we love God. We do anything to our friends because we love God. We do anything sa atong relatives because we love God.
We do anything to the church because we love God. Amen? Prioritize love. Love must be the priority in whatever we do towards God. First Corinthians chapter 13 verse 1, though I speak with the tongues of men and angels and have not charity, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbals. Love for God is the main reason to acquire intelligence. Although you have anything, you have everything. Pero kung wala ka nagapating na ang imo pagpalangga sa Ginoo, naghatag yun ito nga kaalam sa imo, then you are nothing. 1 Corinthians chapter 13 verse 2, and though I have the gift of prophecy, and all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, mula sa gugma, I am nothing. Love for God is the main reason to serve God. Kasi iban nga may nakita ko nga iban nga mga preachers nga ginapanamik ginila ilang nga wali because they want to be impressed by the listeners. They want to achieve goals. Pero kung ang imo nga paghimo sa mga bagay sa pinakamaayo sa imo nga masarangan, ang imo nga rason kay palangga mo Ginoo, then that is not a goal for God. May migo ko isturanes na duha-duha ko migo. Ang migo ko isang isa kontraktor, civilo. Ang isa naman migo ko evangelist. Nagawali siya sa mga mga evangelistic rally. Sila niya sila isang evangelist na sila niya grabe preparasyon ko sa wali ko ba. Tuon, research, tanan, sound system, kumplito, audio, ang mga visuals namin, mga drawing ko namin, kailangan sa mga drawing. Pero anay nga naghatag ko sa invitation. Kaya duwa lang ang nag-forward na sa karamudamo sa tao. Sila isang ibo, mga kontraktor. You are not God. Hindi ikaw ang Diyos, hindi ikaw ang Diyos. Pero siniya kung palangga mong Ginoo, hindi ikaw ang impressive, kundi wala ka sa ibang nga rason nga nagawali ka, wala ka sa ibang nga rason nga nag-evangelize ka, kundi palangga mong Ginoo. Tanan ko nga tao may nga makasasalak, magapati kung mag-forward, diba? Doon na sa nagan tumigo kung evangelist ba? Kulanay ko nga duwa, tumigo kung evangelist. Tama, no? Tama si Borde, no? Kasama mo na, no? Kasama mo na, ikaw mo na ko sa Mindanao. Napangapil ka nga, preparado, tanan. Pero ni alam pag invitation, mula Singapore. Dapat kilala na nga hindi ko Diyos. Pero kung palangga akong Ginoo, ginahimo kong tanan-tanan, kay palangga akong Ginoo, like pastor ko, kay palangga akong Ginoo. Nag-soul winning, ang soul winners na ito, kay palangga Ginoo, I believe you have success. You will attain success in your life. That's why we have to prioritize our love for God. Una din na yung rason kami ang pagpalangga natin sa Ginoo. Verse 13. 1 Corinthians chapter 13. And now abideth faith, hope, and charity. Tatlo ni sila niya nag-upod ginipirmi. Pagtuo, paglaom, pagpadigugma. But the greatest of this is charity. Yes, nagatuo kita sa Ginoo. Nagalaom kita sa Ginoo. Pero kung hindi mo palangga ang Ginoo, you missed something. Amen? You missed something kung hindi mo palangga ang Ginoo. Faith is the influence that a person can see God. Ang pagtuo ang muling influensya na makakita kita sa Ginoo. Because God is an invisible person right now.
in the form of the Holy Spirit. Ha? So, kung wala sa pagtuo, hindi natin makita, hindi natin mabatyagan. May Diyos sa kalibutan, pero kung may pagtuo, makita natin. Hope is the confidence of a Christian that God will help people to weather spiritual and carnal storm. Ang paglaom, amo niyang nagahatag sa aton sa kaisog at kung lensa nga matapos ni buligan ko ni sang Ginoo, mangutang ko tipi kay Ginoo magbayad siya. Amo nang paglaom nga ginatawag. Masulwini kung saan wala kami bugas kay hindi ko sang Ginoo sang bugas basta nagasul. Amo nang paglaom. Pero ang pagigugma mo sini. Love is the main reason to glorify God through praises, thanksgiving, and service. Kay tanan ini nga mga bagay kinahimo ka sa kalibutan na dali o wala sa mulod ni kung hindi naton palanggaan Ginoo. Nagabulig kita kung hindi natin palanggang Ginoo, that is zero in life. Nag-aalagan kita sa Ginoo, kaya gusto natin i-glorify ang aton pastor, ang simbahan, mga neighbors, nanay, tatay. Kung hindi natin palanggang Ginoo, that is nada, that is zero. That's why let us give first priority to the love for God in unstable condition. Kung hindi stable ang condition, palanggaan ang Ginoo. Palanggaan ang Ginoo. Because love will conquer everything. Again, ito kita balik kita sa atong text. Palanggaon nato ng Ginoo with our heart, with our soul, and with our might. There are three persons in the Trinity of God. May tatlo ka persona sa Trinity sa Ginoo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The love of Christians also is in three aspects. Love God with all the heart, with all sincerity. Love God with all of our life. Like planning the daily activity, magplano kita sa aton adlaw-adlaw nga ginahimo. Unahon gina naton ang iya sa Ginoo kay nagapakita nga palangga ng Ginoo. Planning the finances, where to get money and how to spend it for God's glory. And number 3, love God with all thy might or all strength and power. Strength is physical strength. Power is authority provided by God. Muning ang isa sa strength ginatag sa Ginoo sa aton gahom. Gahom kontra sa sala. Gahom sa pagpangdaog sa kalag. Dapat ang rason sinita ng tanan, palangga natin ang Ginoo. Amen? Tanawan nyo lang ang Trinity, wala nagbiyang Ginoo sa ito. In the Old Testament times, may Diyos na. Time ni Jesus Christ, may Diyos na, si Jesus Christ. Sa panahon sumo, may Diyos Japon, the Holy Spirit of God. Let us always remember that everything in us is from God. Ang tanan-tanan nga ara sa aton halin sa Ginoo. And let us answer God with love. Balikan naton ang Ginoo sa pag-igugma sa iyo, sa pagpalangga sa iyo. Amen. Let us pray, Lord. We thank you so much ning aga sa imo mensahe. The world is celebrating February as beloved man because of the person, si Father Valentine, but this is the word. Lain niya Ginoong imugugma. Ang imugugma Ginoo makaluwa sa amon. Ang imugugma Ginoo maghahatag sa gahom sa amon. Ang imugugma Ginoo maghahatag sa kusog sa amon. Gani Ginoo sining aga, kung may dapat kami balik sa imo. May dapat kami isabat sa imo. Ang amon man nga gugma. Ginoo sining aga, salamat sa mensahe. Kabay pa Ginoo nga ang gugma namon sa imo. Gugma ang isabat namon sa imo.
Help us, Lord, to possess love this morning. Help us, Lord, to prioritize love this morning. Help us, Lord, O Lord. Help us, Lord, to express your love towards person. Help us, Lord, may nahimo namin ng tanan, may kaayo sa among silingan, sa kalaisa, sa among tulog na palanggaan mo nito. Ganit, Lord, salamat din sa mensahe nga ito nang kung hindi paghigugma sa imo rason, wala inisang score dira sa imo paglaman. Because love is the basis sa imo blessing kag pagpalangga sa among success kag sa among people. Salamat sa iyo, Lord. Hindi kami dinamang ng Jesus. Among ng Diyos kami magtuwa. Amen. Nagpamela sa pagtindog. Sinong lang magamba sa iyo. Lord, help me to possess love. Kanto please altar. Sinong lang magamba sa iyo. Lord, siningaga, help me to prioritize love. Kanto please altar kung kanto. Sige, baliw. Standing everyone. Again, Lord, thank you so much for mensahe na our only motive, Ginoo, sa paghimo isang kaayo duli sa among nalibot tungod nga barangay ng tao. Ang isa lang ang motibo ng mong Ginoo sa pagkadako sa mga kabataan sa maayo na pagkadako tungod barangay ng tao. Isa lang ang motibo, Ginoo, nga nag-aalagad kami sa imo kung palangga ng imo. May ban pa nga motibo, Ginoo. Wala na inasang kapuslanan ang ginagawa mo sa imo. Kaya mo salamat sa liwat, sa imo mensahe sa imo nga. Napadayo na mong Ginoo nga palanggaon ikaw, gugmaon ikaw. Ginoo, islisang pagigugma ang dugot, pagkaakig sa amon mga pagitusunan. Islis ang pagigugma, Ginoo, ang kulang sa pagtuo sa imo. Lord, kabay pa nga sa bless mong prayers ang kadalisa. Salamat sa liwat, Lord, hindi kami sa pagpauli ang mga tatay, yes, ang kusog ng bakod na padayon nga haligi sa mga ang mga nanay Ginoo, buligi sila sa ilang kalihon, sa ilang mga kakapoy, sa pagkatiman, sa kabataan.
kahit at pagdatingan sa bana. Ang kabataan Ginoo, hindi sila na may ma-maintain nila Ginoo ang ilang pagpalangga sa imo kag sa ilang kabataan Lord, just protect sa ila sa mga tropical diseases, especially ng mga kabataan Ginoo. Lord, kubay pa nga buksan mo ang oportunidad sa pangingitanan sa membro sa sinisimbahan, sa sinisimana. Buksan din ang oportunidad sa pagpangalagad sa inyo. Lord, salamat, salamat din sa iyong mensahe nga tungod nga hinumang kami ng palangga ng mga kanila. Wala na kami sa isang iban, balik sa imo. Kung yung pagpalangga sa imo. Salamat po sa liwat, kung yung tanan, kung panamon sa isa sa aming Diyos kay Maria. Amen. Please be seated.